Hinihingal ba ang alaga mong aso o pusa? Naglalabas ng dila at tila iritable. Nako, baka heat stress o heat stroke na yan. Delikado yan kapag hindi naagapan. Ang heat stress at heat stroke ay isang mapanganib na kondisyon kung saan sobrang tumataas ang body temperature ng ating mga alaga dahil sa matinding init. Kaya hindi na ito kayang i-regulate ng kanilang katawan. At kapag hindi naagapan, pwede nila itong ikamatay. Ang heat stress is the initial step or initial stages ng heat stroke. Heat stroke is already the severe part na. Ito po yung irreversible na damage sa brain kasi ang heat, when it denatures yung kanilang mga protein sa brain or yung effect sa brain ay nangyari na, mahirap na siyang ma-reverse. Tandaan po natin ang mga heat stress ay nakita natin or nangyayari hindi lamang sa mainit na environment. Ganoon din sa mga humid, mga walang hangin, walang source of escape yung mga init. Kaya tandaan po natin hindi lang temperature ng lugar, even the quality of the environment or the surrounding. Sa mga may pets po, lalo na ngayong summer, tandaan po ninyo yung mga early signs. Ang mga early signs nito ay yung mga pagpapanting, paglalabas ng dila, paghihingal na may konting laway, nandiyan din po yung pagiging irritable nila. Ibang sign nito, minsan hindi na gumagalaw yung pets because of course, nag-preserve sila ng energy. Some other signs na going towards the severe stage na ay yung vomiting o yung pagkusuka. Yung iba po nagsiseizure na sila during the late stage. Kaya po mahalaga na bantayan ito dahil yung mga signs na ito ang magsasabi kung may magagawa pa tayo. Ang heat stress is preventable by knowing the preventive measures and also management na dapat gawin. Pero it's also an emergency kapag may mga signs na nabanggit and you have to go to the nearest clinic. Ang kadalasang nagkakaroon ng heat stress at heat stroke ay ang mga hayop na may makakapal na balahibo, may edad na, at mga sobra sa timbang o overweight, at ang may mga sakit. Gayon din ang mga flat-face breed tulad ng pug, bulldog, at Persian cat. If this happens, tandaan po ninyo yung mga pwedeng gawin. Clear out the space, make the environment comfortable with good airflow, air circulation. Sa mga meron pong mga pets na meron naman kayong means na punasan yung katawan nila, pwede kayong kumuha ng towel na malamig, punasan po yung tiyan, yung kanilang mga singit, yung kanilang muka. Wag na wag pong bubuhusan ng malamig na tubig kasi nagkakaroon po ng shock sa katawan, hindi po ito napaprocess na re-regulate ng body, baka mag-worsen yung condition. Lalo na po yung mga nilulubog sa yelo or binubuhusan ng mga nasa ref na tubig, hindi po ito safe. Gradual transition from not comfortable or mainit na lugar to comfortable environment ang dapat natin gawin. And tandaan po natin, animals cannot speak. So the key is to observe, monitor, and know the normal behavior nila. Para maiwasan ang heat stress at heat stroke sa ating mga alagang hayop, tiyakin na laging may malinis na tubig ang mga ito. Huwag ibilad sa araw at huwag iwan sa mga lugar na hindi maayos ang ventilation ng hangin. Kung isasama sa paglalakad sa labas, gawin ito tuwing umaga o gabi. Iwasang maglakad sa labas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At gawing regular ang grooming sa kanila. Pero huwag silang ipapakalbo, lalo na kapag tag-init. Summer months na nararamdaman na natin yung init. And if you can feel the heat, much more pa yung mga alaga natin. And the problem with our pets, they cannot speak. They cannot talk what they feel. Sa mga fur parent, ang heat stress at heat stroke ay hindi simpleng init lang. Ito ay isang life-threatening emergency para sa ating mga alaga. Tandaan, ang responsableng pet owner ay ang tunay na pet lover. Isang paalala mula sa Good Morning Kuya.